Corner, magandang umaga po sa inyong lahat. Kagagaling ko lang sa trabaho and meron po tayong bagong vlog for today, and this vlog is related to the last video that I posted on this channel. So kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please don't forget to subscribe. And once you subscribe, don't forget to hit the notification bell para you guys don't miss any of my videos. Okay? So today, ipapakita ko sa inyo ang bulaklak ko, and ang vlog po natin for today is regarding po sa vlog, sa video na ginawa ko from the day before. So before that, I just want to show you guys my lilacs. This is my 10-year-old lilacs here at home. And napakabango po nitong bulaklak na to. See, ang ganda-ganda niya. Pag nag-open na po lahat ng mga buds, yung mga ganito, yung mga ganyan, oh. Pag nag-open na sila, napakaganda nilang tingnan at saka napakabango ng amoy. Itong lilacs ko na to, iba ang fragrant niya. Talagang very soothing, very calming. Parang ang scent niya yung lavender scent. So, meron akong 3 bush dito sa bahay. Nung tinanim ko to 10 years ago, maliliit lang to sila. And look, itong isa na to, tumubo na lang dito. See, ang ganda-ganda niya, oh. Opposite tayo sa light. There. Ang ganda-ganda niya. So, ang topic po natin today is about suicide, life insurance, and death. Merong nagtanong ho sa akin na yesterday na may nagsabi pala, may nag-comment pala nang sabi niya kapag namatay daw ang isang tao, bayad naman daw po lahat ang utang. So, ililiwanagin ko lang po ha. Meron pa akong papakita sa inyong 2 magandang puno ko dito sa bahay. Ayan. Sandali ha. Ito yung pulang puno ko dito sa bahay namin. Tapos itong puno na to, puro to bulaklak. Ayan o, ganyan siya. Ayan. Puro siya bulaklak. And then, yung isa pa, na nandito sa gilid ng bahay namin, dito ko siya pinatanim nung ginawa itong namin, front yard and backyard ng landscaper namin. So, ito. Lahat ng puno ko dito is more than 15 years old. Ito, maganda din siya na bulaklak. Ito naman may pagka light pink. Yan. Katatapos ko lang mag-mow, nilagay ko lang yung mower sa gilid. So, medyo maayos-ayos ng tignan. Pero kailangan pa rin na madiligan, ma-fertilize para talagang nice and green siya. So anyhow, let's go back sa video natin for today. Gusto ko lang pong ipaliwanag sa inyo na hindi po totoo na bayad na ang utang ninyo kapag namatay ho kayo. Dito ho sa Canada, ang ganda na ho tignan. Dito sa Canada, iba po ang rules and regulation nila when it comes to suicide, life insurance, and death. Unang-una po, pag nagpakamatay po ang isang tao dito sa Canada, hindi po sila mababayaran ng insurance nila. Wala ho silang makukuha sa life insurance nila. Kasi ang life insurance ho dito is only granted for people na they die in mga natural death. Pero kapag ang suicide, hindi ka makakakuha ng anything from the insurance. But there is always an exception. Kapag matagal na kayo sa insurance, lalong-lalo na kung kakilala nyo yung yung agent ninyo, at matagal na kayo nakikipag-deal sa agent ninyo, and meron po kasi mga agent na may magandang puso din. Hindi man makukuha ng namatay ang the whole life insurance niya, pero tutulong po ang company or ang life insurance na pinagkunan nyo na mabigyan kayo ng konting limos para makatulong sa paglibing. Dito po kasi sa Canada, hindi po mura ang pagpalibing. Meron po, ang pinakamura po dito, cremation na tumatakbo siya ng mga 15 to 20,000. Cremation na yon kasama ang urn. Pero hindi lang ako sigurado kung kasama rin po yung
paglalagyan ng urn sa sementeryo. Pero ang alam ko, ang cremation, viewing, pumapatak siya ng 15 to 20,000. And depende po, kasi may mga package po yan. Nung namatay si Papa, we give him the best of everything. So, ang nangyari po, nagbayad po kami ng almost, siguro 42,000 yun. Mga 1.8 million pesos. Pero, maayos naman po ang libingan. Ang paglibing kay Papa, everything was very, very nice. And very solemn kasi mostly mga friends and family lang. So, kapag nag-suicide po kayo, wala pong makukuha na money from the insurance. And pagka namatay kayo na wala kayong makukuhang insurance, kung maraming utang ang namatay, ang mangyayari, maglalagay ang bangko ng lien sa bahay. So pag naglagay ang bangko ng lien sa bahay, pag ibebenta ang bahay ng namatay, bago makuha ang remaining money ng mga naiwan na pamilya, babayaran muna ang bangko. Let's say, ang bahay is worth 500,000. Pero may utang ang namatay ng 300,000. So, ang mapupunta lang po doon sa mga naulila or sa mga naiwan is ang 200,000. And then, babawasan pa po yan ng tax. So, whatever is left, yun lang po ang makukuha. Hindi po totoo na nabayad na ang utang. There is no such thing as ganyan po dito sa Canada. Kasi lahat po dito, lahat legal siya. Ngayon, kapag ang namatay ay binata, walang pamilya, walang mga anak na naiwan, ang mangyayari ho doon, ang property ng namatay, lahat ng pag-aari ng namatay is mapupunta sa state. So, ang magka-claim po ng pinaghirapan niya is ang government. Unless na meron siyang will. Kaya po dito sa Canada, importante po talaga ang magkaroon ng will. Katulad po namin ng kapatid ko, just in case something happened to us, dahil wala naman kaming asawa, wala rin kaming anak, and we have couple of properties na naipundar for the last 30 years, gumawa po kami ng will. And yun po ay hinati po namin sa 3 pamangkin po namin sa anak po ng kapatid namin na bunso na lalaki. So, ganun po nagwo-work dito. Kapag maraming utang ang namatay at meron siyang property, kukunin lahat ng mga pinag-utangan niya ang para sa kanila. So that means, kung ano lang ang matira, after mabayaran ng utang, yun lang po ang mapapamana or maibibigay sa mga naulila. So I hope you guys understand ang explanation ko. Kung meron pa kayong mga, alam niyo na, tanong, pwede po naman po nating pag-usapan. At kung kailangan nyo naman payo, pwede naman ho ako magpayo sa abot ng makakaya ko. Kung ano lang po yung talagang alam na alam ko, yun po sasabihin ko. And if there is something na hindi kayo sang-ayon, is opinion ko lang naman po yan. So, itong ginagawa ko po itong video dito sa vlog ko na to, opinion lang po ito. Para lang din po makatulong sa mga bagong salta po dito sa Canada. So, kaya po, importante po ang magkaroon ng life insurance. Para din po, hindi po mahirapan ang mga mauulila ninyo. So, gagawa po ako ng isang video again, tungkol po dyan sa life insurance, kung gaano ka-importante ang life insurance dito sa Canada. So, yun lang po. Maraming salamat po sa panonood, and I hope that if you are new in this channel, please do subscribe. I really need 1,000 subscribers, guys. But I have another channel. It's Princess May's Kitchen. So if you guys want to learn a basic Filipino cooking 101, please subscribe on that channel. That channel, I have more than 50,000 subscribers. So yeah, it's doing very well. So anyhow, thank you guys for watching. Have a blessed day, everyone. And see you guys on my next video. Bye for now.